submit yung teacher ninyo, o yung estudyante ninyo, ano ginagawa niyo? Ano ginagawa niyo? Tinatanggap niyo, di ba? Pero, din ako, di ba? Now, many of you are asking kung ano yung date. Everything is provided in the Google Classroom. Nandun na yung due date. Pag yung estudyante nyo nagtanong yan, ano sagot niyo? Basta na, di ba? Buti hindi ko kayo ginagano. Gusto nyo gano'n ko kaya? You are already professionals. Ang tawag natin dyan is literacy, di ba? Many students are coming to my office. Nakalagay doon, pool. Yung dura, pero pinupus nila. Ano ba yung pool? Pag ano, di ba? Pinupus nila, tumutunog. Paglabas nila, nakalagay doon, push. Pero ginagawa, pinupul. Bakit? These students are already knowledgeable. They know how to read and write. Di ba? But they don't want to understand. Ano tawag natin doon? Alliteracy. And many of you are like that also. Alliteracy. You refuse to read what is in the Google Classroom. And you keep on asking me, sir, pag-late mo ba, may punishment, may penalty? Hindi ko sinasagot. Nasa inyo ko yun. At alam niyo ang consequences. Okay? Clear? I'm sorry. Morning, nag-serve ako. Because I go over from engineering to MBA, hindi ko alam bakit tinatanong. But in fact, it is provided all in the GCR. Okay? When I was teaching philosophy, natuturo ko ako ng philosophy sa mga seminarista. Doon sa America Christian Seminary. Kung isa sa Sampabian. Lagi mo sinasabi na there are two reasons for asking questions. First, to validate kung tama yung ginagawa mo. Second, to test whether your teacher is knowledgeable or not. Now, hindi ko alam kung ano yung gusto nyo po sa akin. Are you trying to validate whether I know what I'm teaching? Or are you trying to validate whether you know what you're doing? So, that's it. Okay? So, enough for today. Sa mga hindi po pumunta ng last time, ako po ang dean. Pumunta kayo ng plan. No orientation natin, right? Okay. Graduate po ako ng JD. Ano yung JD? Juris Doctor. Bachelor of Laws. Graduate din po ako ng EDT. Hindi ko pa po nailagay dyan yung aking PhD. Okay? So, sana po, pagka-graduate nyo, i-open ulit yung EDT dito. And we are actually collaborating with the other deans from the other schools, the 9 schools, para pare-parehas yung ating curriculum. So speaking of that, let's start with the first topic. Nag-read lang po tayo. Kasi alam ko, mas magaling kayo sa akin dito. Let passer kayo lahat, di ba? Let passer kayo lahat. Sino ang let passer dito? Meron akong nakita doon, matanda, last time, naparehas ko. Ano siya? Pipet. Pipet ka? Mag-retake ka na. Mag-retake ka. Dapat mag-retake ka na. No? Okay. So, ako hindi ako let passer. Pipet. Napasa nila, tandaan mo lang sir. If you can come by grade 8, yan po ako. No? Hindi na po ako nagpapakulay na po, kaya ako na nagsawa siya. Sabi sa akin ng mga criminology, tatatanda mo ng pinansin. Then, sa tingin lang po yun. Diba? Kapamang na. Okay, tingin lang na. Sa anthropological and sociological foundation of education. Yan po ipapagalalan natin. Education and cultural values, concept of different cultures, collectivism versus individual, respect for authority, role of the family, oral versus written tradition, gender role, rituals and rites. Okay. Yan po yung coverings po na
So hindi nyo na kailangan isulat. Isulat nyo na lang yung explanation. Kasi there are things that are not found in my lecture na dinidiscuss ko dito, which is an advantage for you. Kaysa doon sa inyo ma-attend online. Online sila, eh ang online natin hindi na naputol-putol, kaya i-upload na rin yan. Pasalamat tayo kay Wali. Wali. Okay? So marami siya porno sa pagkakaroon. Okay? Thank you, ha? Okay, first, we have collective visa. By the way, let's discuss first what is culture. Ano natin yung culture? Alam niyo yung culture kumbaga sa picture. Makakain na tayo na ng picture, di ba? Yung mga nasa public school, nung nag-receive sila ng picture. So yan. Sino nagtuturo sa public school dito? Wow! Public school. Sino private? Wow, din. Wala silang differential, no? Susunod na naman yung differential yan, di ba? Okay. Pero tandaan niyo, ipunin niyo yun. Ipunin niyo yan. Lagi sinasabi sa wife ko. My wife is an education supervisor. Okay? Lagi sinasabi sa kanya yan. Magkano salary rate ng ES? Malaki sweldo niya, di ba? Tawa na? Pero mas malaki sa akin. Doble yung sweldo niya. Kasi yung sweldo niya, sweldo ko, sweldo niya. So whatever is mine will be her alone. Yes. Kaya nga sa mga asawa na, sir. May asawa ka na. Turuan kita ka pa. Ay, may asawa ka na. Kaya mo yung turuan ka. Ikaw, sir? Single. Single. Turuan kita. Kasi ang meaning kasi sa atin ng ATM is automatic policies. Yes? Kaya sabi ko kay Justin, yung Secretary Justin, pakikuha mo nga yung account number ko doon. Tapos, pwede ka mag-over account number ng video. Steve, katulog ko yun eh. Ito mo na ng 2 dito, wala ka pa kasunod. Yeah, better yung elementary tayo, high school, college, etc. Pero pag nag-asawa kayo, hindi ko alam kung bakit. Tama na? Okay. So, that is culture. Bakit ganon? Because that's the culture of Filipino, no? To be submissive to the wife. And the wife is also be submissive to the husband. Diba? Kaya ako nga, lahat na tayo din, ginagawa ko eh. Kasi para pakita ko na, I am in authority, diba? Ayaw niyo magtuto. Ako gumagawa. So, we call that one cultural values. Ano nga ba? Sinabi natin cultural values, napakarami yan. You have the folkways, traditions. You learn that one in your sociology class. And this is not a sociology class. Alright? This is a review. Review lang tayo. So, nire-review natin yan. First, we have collectivism and what we call as, yung ko na lang ha, paglaan ko na yan. Collectivism and tinatawag ko natin individualism. Sir, ano nga ba yung collectivism? Well, napakasimple. Pag sinabi ko, yung conclusion na. Pag sinabi ko ang collectivism, papasok yung konsepto ng collaboration. Diba? Sa mga estudyante natin, may collaboration pag-exam eh. Mahuli yan sa ating criminology class, may kanya-kanya silang signal. Lalo na pag multiple choice. Merong isang nagsasign ng plan. Alam niya kung ano yung letter na yun. Letter A, letter B, letter C. Alam mo. Kaya ang ginagawa ko sa kanila, gusto na i-conducted exam doon sa malaki sa mall, sa hall. Doon sa nursing hall. Kung saan mo lahat, tapos nakatalikod sila lahat para makita ko yung kanilang mannerism. Yan. So, collaboration yan, di ba? But the collaboration we're speaking here has something to do with teamwork. Okay? We see teamwork versus individualism. So, which one shall prevail? Well, of course, your collaborations. Because of the saying that no one is an island. Di ba?
Kaya nga siya nag-asawa eh. Dahil hindi siya makapag-procreate na mag-isa. Kaya mo ba mag-isa ka? Hindi, di ba? So kailangan collaboration. At sa mag-asawa dapat may collaboration din. Hindi lang siya nag-enjoy. Pati yung partner niya nag-enjoy, di ba? Hindi yung tapos nila nag-enjoy, di ba? Individualism ang konsepto niya, di ba? Individualistic. Are you promoting that one inside the classroom? Individualistic? No. Later on, I will be promoting collaboration because you will be having collaborative activities. So, meron po tayo ng collaborative activities. Okay? Clear? Sorry off ko muna ito. Kapag makita nyo, ilalabas ko lang yung collaborative activities. Kapag makita nyo rin, alam nyo na palang gagawin. Okay. So next, we have respect for authority. Kakasunod kasi yung activities na. So, what do we mean by respect for authority? When we speak of authority, we are not referring to those lawful authority only. Hindi. We're referring to any authority regardless of age, sex, and status. Diba? Yung mga estudyante ko na nasa Amerika na, marami na akong picture ng mga estudyante na nasa Amerika. They were asking, sir, bakit ganun? Yung kultura ng mga estudyante dito magkaiba. Siyempre, yung culture eh. Relative ang culture, di ba? Walang pare-parehas. Magkaiba ang kultura. Diba? They don't call us teacher, they call us my first name. Sabi ko naman eh, ginusto niyo yan eh. Ginusto niyo yan. Kasi dollar nga gawin pa pa. At marami na kong nag-hire ng teachers ngayon, lalo na sa Amerika, no? We have New Zealand, so support. But I'm not asking you to leave the Philippines. Okay? Kasi nasabi ko lang yun, iba yung kultura ng mga estudyante doon, at iba yung kultura ng mga estudyante dito. Okay? I am a student in political science. We started first year at the age of 79. Ooh. Naririnig niyo yan, si Tatay Ted. Nawe. Yung sasama, kita, yun, di ba? Ako yung teacher niya. From first year to fourth year ng political science. Because I am a political science graduate. Okay? Tuwing papasok ako sa klase, lagi akong ibago. Pag mo, tingin sa akin, anak. Pinakaunan, tuwing darating yung kanyang mga anak, lagi akong ipasalubong. Alam mo na yun, anong pasalubong sa lalaki, di ba? Hindi naman mabango eh. Tanong mo sa kanya, tayo, bakit gusto niyo pa mag-aaral? Wala na akong gagawin. Pinag-aaral niya yung mga anak niya, may nurse siya, engineer siya, may accountant. Yung nurse, at ang engineer niya nasa grade 15. Yung accountant niya nasa Manila. Isang manager na security bank. So, may kaya, di ba? Doon lang daw siya sa bahay, kaya nag-graduation niya mag-aaral. So, after graduation, lumapit siya, sir, gusto kong mag-law. Sabi ko, kapag din, hindi mo lang kaya. Mag-law. Paano ba yung mag-aaral sa law? From the word of law, ang ibig sabihin ay L stands for liquor and women. No? Na-joke kami lang. Liquor and wife alone. Diba? Hindi, mga ganun yung mga abogado na nakikita. So, tayo kung na nga yung mag-aaral, ako tutuwa ako lang. So, uwi ka sa bahay, 9 o'clock, mag-aaral ka, mag-aaral ako lang, hindi ka kaya. Kasi lagi sa nag-aaral ko siya ng MBA. Kasi nag-aaral siya ng public dito, wala na ako sa Ortaneta. Proud naman ang Ortaneta kasi meron sila 80 kilos o na estudyante. So, it has something to do with the concept of authority. Bakit tumirin yan? Anong tawag ko sa kanya? Tatay. Tama? So, sa age, di ba? Tatay. Yung teacher mo, mas bata sa'yo, teacher. When I first enrolled in the College of Law, my teacher is the Associate Dean of the College of Law now. Si Attorney Camilo Tatario. And Attorney Camilo Tatario was my student. In City Heidelberg. Ano mo yan, no? So, nung tatawagin niya ako for
Now, my students, I don't know how to call him. Pero pinaalam ko yung edad ko, no? Diba? So, kaya ang prayas ko na siya. So, napakabata niya yung lawyer, then associate dean, prayas ko to. So, in short, whether you are actually a dean, whether you are actually a mere students, we have to respect our authority. Sino dito ang parinig yung hindi ko lang? Sino? Kaya? Okay, bakit ko sinabi yan? Kasi I always give that example to the class. He is an authority. Gusto niya tawagin siya pastor, titulo. Diba? Gusto niya paniwalaan natin kasi sinasabi niya. Pero siya mismo hindi rin respeto sa authority. Diba? Respect begets respect. Okay, maliwanag po. Next, the role of the family. Very important po yan. Role of the family. Nakita ko sa isang post sa, I don't know whether that is Facebook, kung saan software. Lahat ng friend, may word na N. Di ba? Best friend, girlfriend, diba? Sweet friend, lahat, the N, di ba? Pero yung family wala. Tama na. So, it's very important. Family first. So, the role of the family, you should actively support it. If you have a family, if you have children, and if you belong to the family, be sure that your family will support you. Last time, nasabi ko po, may kwento ko sa klase na I lead the class. I had Apple education for 50 days without knowing, without telling to my family. Without telling to my family income, my own family. Sabi ko, may isa-7 na lang ako. Hindi ko lang panalala niyo yun, di ba? Sabi ko, magsi-7 na lang ako. But I took the part. So, walang suporta. Ayaw sila gusto. Okay. Hindi nila alam dito. Kasi online kayo meeting namin. Nag-meeting kami online. Dito, okay lang. Dito kasi wala na online. Dinagulat-gulat sila. Ano naman nila? Tapos na yung board nila. The result, I failed. I failed. We need support sometimes. Hindi ka dapat egoistic or individualistic. Kaya na? Kaya na kasi pag sinasabi mo sa buong mundo, nandun yung pressure. Tama na. Yes. Kaya huwag kayo mag-post dun sa Facebook niyo. Ako hindi ako nag-post sa Facebook na kung ano-ano. Pinupost ko doon kung minsan katalaman-tatuhan. Kaya sabihin nila, ano ko lang. Wala ka mo lang, wala pa naturuan. Diba? Bala sila, diba? Bala sila. So that's it, no? So you need family support. You need your wife's support. Swerte mo, ano? Parehas kayo. Doon nag-aaral kami ng wife ko sa PSU Ordaneta. Gusto niya ang kaklase. Kasi gusto niya ako tagagawa ng assignment niya. So, gano'n din siya na magagawin mo rin ka. Okay. So, hihila. So, moral lesson, hindi ko mag-asawa. Next, we have oral and written tradition. Yung oral kasi madali lang baguhin eh. Di ba? Oral, papapalitan mo na. Kumbaga sa konstitusyon. Samantalang yung written, hindi, it's rigid and difficult to change. Diba? Ano yung mga oral tradition natin? Ano yung natin? Pag birthday, 7 years old, nag-aanta. Tama ba? Kasi sabi daw nila, that's the gift of reason. Sabi ng thesis ko, kasi siya talaga nag-aanta. Ako, I don't care. Wala kasi akong panganta, nasa kanya natin pera. Diba? Ano natin? Sige, bahala ka. Nasa iyo naman yung pera. You have the power of the purse. Okay. So, usually, pwede naman natin i-observe yan. That's only an oral tradition. Kung minsan, nakikita ng misis ko, oh, namasyal pala sila dito, oh, pasyal din tayo. Sabi ko, hindi ako magtitingin sa Facebook. Nakakalimit yan, magtitingin na. Diba? Si kapit-bahay, may pera, namasyal ko saan. That is actually an oral practice. That's a practice that never changes. Sabi nga natin lang to delay gratification. Mag-ipag ka muna. Kung
13,000 yung pera mo, kailangan gawin mo 6 months. Kaya kang mabuhay, maski wala kang trabaho. Yung savings na ba kayo na 6 months? Ako na. Oh, sige, sige. 6 days na. 6 days na ba? Yes, baliktad kasi. Baliktad tayo eh. Kung ano yung sobra, yun sinisig. Dapat take first yourself. Kaya kung sa sarili mo, seek ka. Diba? Then, that's the time na kung ano na tira yung gagawin. At lagi mo sinasabi doon sa aking director. Kaso, iba daw yung mga teacher eh. Diba? Pag pumunta sa mall, kaya napakasyon ko pag nasa mall kami dalawa eh. Nakahawak ako kay Mrs. Lani. Para hindi siya mag-igot. Okay? So, written. What about gender role? Which is actually very, very, very sensitive right now. No? Yung ating gender orientation. Saka sa mga mall, may mga iba't iba ng klase ng offer. Tama? Sa iyo pa, wala ako. Wala pa. Minsan, pumunta po ako sa SM, puro talenta. Umihihi ako. Gulat-gulat ako. Mangyari na pasokan ko kasi nakatalikod puro mahaba ko. Tumatawa yung guard. Sir, mga lalaki ko yun. Atras ako eh. Kala ko babae yung pasokan ng guard. But we should actually be sensitive. We should actually be sensitized. Tama na? Hindi yung magpasasabi, ay lalaki lang yan. Ay babae yan, hindi niya kaya pumanyaw ng kotse. Kagabi, tinawagan ako ng tatay ko. Tapos sabi ko, basta na tayo. Ay, dad, kasi tao. Basta na tayo. Basta may mag-election na ba? Basta si Trump, basta si Harris. Kamala. Sabi ko naman niya eh, I think hindi pa kaya ni Kamala Harris na mag-control sa mga Amerikano. Ikaw naman that sexist ka talaga. You're questioning now the strength of the woman. Diba? Hindi siya bibig. Sabi na natin ito. Ayan, sabi mo na ka ng anak mo. Okay. So, look at the question that one. Kailangan equal na. Tama, no? Bilangin ko nga kung ilang babae ito. Bilangin nyo. Dami, di ba? Women empowerment. Yeah? Empowered women. Tama, no? Tignan nyo sa Senado. Sino yung magagaling doon? Mga babae, di ba? Empowered women. Sino din yung mabunganga to? Yung Vice President yun. Yung isang kaibigan. Yeah. Yung matatag curriculum yun. Nangingina na. Lalo eh. So nakita nyo, kailangan ituring natin lahat equal. One inclusive lahat. Yan po yung gender role natin. Kaya napakarami na. No? LGBTQR+++, and so on and so forth. Okay? So we should consider that one. Nung lumabas yung aking anak, yung pangalan, sabi ng misis ko, uy, baka mamaya, sa kakasal mo sa mga member ng 36, baka maganda yung anak mo ha. Sabi ko, ito gano'n siya, patayan natin ng pardon. So, sabi lang yung sige na. Okay. So next, we have rituals and rites of passage. So, ano ito? Ito, pag ibabate, bago talaga, kailangan na, ano yung ginawa sa yung 18 years old girl? Nagtibo. Sa malalaki, alam ilang taon? Bakit kaya? Bakit kayo ba yung ulan? Ibig ba sabihin, mas mabilis tumanda ang mga babae kaysa lalaki? Ano ba? O yung mga lalaki, isip bata pa rin, mas sikwer ka ng tulad ko. So, rites of passage. Mga rituals po natin. Ano nga ba yung mga rituals natin in anthropology? For example, kapag naniligaw ka o namanhigan ka, pupunta ka sa bahay ng uligaw mo, diba? Sasabihin mo, hindi mo yung permisa ng parents. Those are rituals. Sorry sabi ng ako ko firecrackers daw. That is not fireworks, not firecrackers.
ko sana mag-video na, pero sabi ko, gusto ko makita yung bumoto doon. Kasi attendance natin. Ayan. Yung ang dami-dami bumoto, tapos kanina, apat na sila dumami. Okay. So, those are actually things that you should consider. What is the reverse of value? Vice, di ba? Vice. Yung values are things that need to be kept and given importance with. Pero yung vices, issue, yun, di ba? Yung mga issue ba? Wala po sir kasi di ba Yes. Ikaw, hindi siya ka. Mahirap ang maintenance pag may issue ka. Okay. So, vices are reverse of values. Tandaan niyo po yun. Okay, fine? Next. So, to sum up, it is important. Pakibasa mo nga, ay? It's important to note that cultures are not static and they can evolve over time due to various factors, including globalization, technology, and intercultural exchange. As such, understanding the concepts of different cultures is an ongoing and dynamic process for educators and researchers. Okay. So, the key notes here, the key point here is that culture is dynamic. So, it is not static, it keeps on changing. Right? So, it's never constant, it is developing. So, and these factors are the one influencing them. Like, for example, you have the globalization, technology, intercultural changes. Even yung perception natin sa culture, nag-iiba, di ba? Okay. So dati, kabilang ako sa, hindi ko lang, kabilang ako sa Generation X, di ba? Tayo, saan tayo kabilang? Gen Z, di ba? Diba? Tama? Gen Z. So, may mga generation tayo. Sabi nga natin, if you do not actually go or innovate yourself, you will be at loss. Kaya as much as possible, you have to keep abreast of the technology. If you are teachers, you must actually be updated with the different technologies. Si ma'am, wala na siya. Hindi pumasok. Diba? Yung kasi dito sa kanya. Si ma'am, sabi niya sa akin, kung kayo na-upgrade kayo. Nagkaroon ng tinatawag na from digital native naging digital immigrant kayo. Or digital native, or digital immigrant to digital native. Yeah, that is actually upgrading yourself or upscaling. But if you know how to improve or you go with the trend, hindi ka mawawala. Kaya pag hindi ka nag-go with the trend, nagtatawanan ka. If you imagine, pupunta ka dito, nakaparong saya, nakapakaya. Diba? Ano tingin sa'yo? So, in short, culture is dynamic. Keep on improving. Diba? So, kasi sa evolution naman, di ba, from homonoid. Anthropology tayo, ha? What will be the next? Wow. Homo habilis. Yeah? Then, what will be the next? Homo erectus, the thinking man, di ba? And I don't know, you belong to this. Di ba? Then, Homo erectus is the man that can walk up straight pala. And Homo sapiens is the thinking man. Right? From that point, meron pa ba? Meron pa. Ano yung political half man, half robot? Meron na rin tayo artificial intelligence. Diba? AI, so on and so forth. So that's how culture evolves. Okay? So any question with that? Okay, let's move further. In conclusion, we have here, anthropological and sociological foundation of education highlights the word interconnectedness between education and culture. We cannot go away with that. They are connected. They are in collaboration with each other. But, kung dati na nakikita ko sa aking nanay, nang hawak lang niya ay MP3. Ano yung MP3?
Manila paper. For audio-visual. Yeah. Ngayon, ang hawak niya na ngayon ay laptop. Di ba? Lagi kong sinasabi noon na ayokong sundan yung footprints ng magulang ko. My mother is a retired principal. My wife is a teacher. No? So ayoko magturo. Sorry. Pero kaya sinabi ko last time, the fruit of the tree does not fall away from the tree. But the water does not rise above its source. So, hindi po ako education graduate, accidental educator po. And you are often better than me in terms of education. So, I'm only teaching based on experience. Okay? So, kung titignan natin, education and culture are actually connected with one another. And it's very important, we have the concept of diversity. And because of this diversity, we will be able to apply diverse strategies. But with this, we have to find out the commonality. Kaya hindi mo yung background niya. Pero bakit kayo dito? To upgrade yourself. To upscale yourself. Or probably because it is a requirement of the Matatag curriculum. Oh, mga ganun, di ba? Paano hindi na requirement? Ano na yung reason? Remember, whether it is a requirement or not, it is for your professional growth. Maluwanan po, it's professional growth. Now, let's move further. Let's go now to education and socialization. First, these are the topics we're going to discuss. Education, socialization, and how education and socialization are connected. Okay? So, if you try to look at it, when we define education, it comes from a Latin word, educare, which means to teach. Tama, no? So, education refers to the systematic approach to transfer knowledge from one source to another. You are being educated. Kaya nga, ang tawag sa inyo dapat ay receptacle of knowledge pag sa inyo. Bakit? Lahat ng alam ninyo, itinuturo nyo. Tama ba ako? Tama? Tama o mali? Tama, no? Pero pagdating sa college, ang professors, ang tawag dapat sa kanila, facilitator. Bakit? Kasi alam nyo na eh. And the professor will only be reminding you to learn and relearn things that are no longer acceptable, things that are new to you, things that you have already forgotten. Clear po ba? Tama o mali? So, ang role lang namin is to bring you near the fountain of knowledge. Baka malay ko, hindi na kayo umiinom dun sa fountain. Yan. Kaya nagre-review tayo. These are no longer new to you. You learned that one. Ano? I'm here only to remind you that these things are very important. Because nowadays, the concept of value orientation ay nawawala na. Nawawala ng value orientation. Ang gagawin na natin is to redirect. So, yan po yung education. No? So, when we speak of socialization naman, yan yung tinatawag natin when we speak of socialization, going back to what we have discussed a while back, collaboration. Socialization has something to do with collaboration. You learn how to adjust yourself in the group. Do not isolate yourself. Be always with the group. Meron bang gano'n kayo sa dati? May gano'n ba? May gano'n ba kayo sa dati? Sino ba ang mga estudyante dito na yung gusto nilang mahiwalay sila sa sarili nila? Wala, di ba? So, anong mangyayari pag gano'n kaya? Hiwalay mo sa sarili mo. So, there must be socialization. Okay? Now,
The question now is, how education and socialization are interconnected. Paano nga ba? Paano sila konektado? Education is a means to understand how the socialization process move or evolve. So, it is through education. Kailangan matutunan na bakit ganun yung ugali niya. Bakit ganun yung pagsasalita niya? Ano ba meron siya? We have to use whatever we have learned to understand paano siya at bakit siya ganun. Hindi yung sarado na yung utak natin. Hindi na sarado ang utak natin. Galing mo lang. That's all software. So, tingnan po natin first is the transmission of cultural norms. Pag sinabing cultural norms, these are actual standards. These are standards that are acceptable in the society. Like example, among the Pangasinense, napaka-importante yung norms na kissing of the hands. Tama ba? Tama ba ako? Are you doing that? Nagmamano kayo? Yes. I have 3 students from the seminary, Mary L. Christian, doon sa Anuan, who have actually enrolled here. Gulat-gulat pa ako sa tuwing mga kasalubong ko, nabibless sila. Nabibless. Because that's the practice, no? Nabibless sila. One is already enrolled in the college of law. Pumupunta ba yan sa office bago pumasok sa college of law? Nabibless. Sabi ko, ikaw naman, nag-bless ka para lang sa pinilong mo. That's the practice. Diba? That's the social norm. Pero pag hindi ka naman gumamit yan, you will actually be ostracized or criticized. Ang tawag nila, you will become a social media. Diba? Oh, ang tawag yan. Yan yung mga tao walang asin. Diba? May asin ba kayo sa pagkasinan? Walang asin yan. Ibig sabihin, basos. Diba? So, social norms are actually acceptable. And if it is not acceptable, that action will become a social media. Dati, members of third sex are social media. But it becomes now a norm. Right? Accepted na po siya. If yung religion lang natin ang hindi pa nag-accept. So that's how it is. So what will be the impact? Curriculum must actually be, yung curriculum natin, must actually be aligned with that concept. So yung program na matutag curriculum, yung mga program kayo ng gender and development, di ba? Meron kayo tinatawag na women empowerment program. Tama ba ako? Yes? When I defended my doctorate dissertation, tawa ng tawa yung aking mga panelists. Yes, bakit tawa ng tawa? Kasi ganyan yung title ng aking dissertation is Women Empowerment Program for HEIs on families. So how many HEIs do we have? Napakarami, diba? And these are now being used by private institutions. Yung aking mga panelists, 3 po from the CHED, then 3 dito, saka yung aking advisor. And it is a public forum. Ano yung public forum? Nandito ako, panelists, co-chairs. That was before. Hindi ko lang alam kung iatap pa ngayon. Kasi kung iatap pa ngayon dito, para mahirapan kayo mag-control. I'm not discouraging you. I'm encouraging. Kasi pwede yung publish yung book. So happen na we are under revising or revision of the curriculum. Kaya sinabi ko, curriculum must actually align with the trend. Eh, nire-revise pa natin yung curriculum. So it's a public forum. So for babae, ang kinakadyawan ako, sir, ano nga ba yung gender orientation mo? Bakit yan yung study mo? Yun yung unang tanong sa akin. Then, you can see, what you see is what you get. Diba? Lalaki po, ito lang yung gusto ko, is actual empowered women.
especially in the educational sector. Okay? Kaya yung dedication ko, nakalagay doon, to all the women who work side by side with me. Okay? This work. That's my dedication. Ito liner. And para maniwala ko kayo, you visit my office, nandun ako sa ko. Ginagamit ko yan ng lupang, UDD, lahat ginagamit ko yan in their Women Empowerment Program. It is actually aligned with the Gender and Development Program of the family. Okay? So, titignan po natin, it is only through education that we will be able to learn how the culture and socialization is connected with one another. Okay? Maliwanag po? We have question. Now, let's move on to social role. Ano nga ba yung social role? Okay, yan po ang social role. We are here. When we speak of social role, education prepares us to face the real world. My first question to you is that, did you choose this course? Or it is your personal choice? Or it is the influence of others? What do you think? Or wala lang? Or gusto ko lang? Or nakasama na? Is this your personal choice? Very good, no? Ako nga, hindi. Hindi. My personal choice before is to become a teenager. Maging kadet. Nagdalawang taon ako sa Philippines. Lumabas ako. Then, nag-seminarista ako. Nagdalawang taon ulit ako. Lumabas ako. Then, nag-enroll ako ng political science sa UC. At tinutuloy ko yung mga philosophy sa SLU. Then, nag-graduate ako. Nag-enroll ako sa law. Nag-enroll ako sa law. Kumuha ako ng doctorate ko. MA ko. Then, doctorate. Then, nagtuturo na ako. I enjoy teaching na. Enjoy na ako ng pagtuturo. To the extent na nakalimutan ko ng mag-tour. Kaya nung last 2023, nag-tour ako bumagsak. See? It's not my personal choice. But, sabi nga nila, education prepares you for your social role. Ano nga ba yung social role ninyo? Last time sinabi ko, yun a teacher is a very noble profession. If you are here last time, and if you go the video, you are uploaded. I have defined to you kung ano yung isa ng teacher. Diba? Okay. So, ang role ninyo, siyempre, sacrifice. Kaya kung sinisyo, hindi Nagsasacrifice pa kaya? Tama? Pag walang baon yung mga estudyante nyo, minsan ikaw kumakain sa sarap nila, ang ginagawa ko. Maligas ka, bumili ka rin. Pero ba, sabihin niya? Hindi, mag-share ka, diba? Kasi ikukwento ka, alam mo yung bata pag nagkwento, madudoble yan. Ano naman teacher ko, baka ang bago pa. Kaya pag kumain ka, magtatago ka na lang. So that's sacrifice. Tama na. Kaya ang role mo, teach. Tama? Teach. Dahil merong cultural diversity, teach. Hindi yung strategy niya sa isa, pwede mo yung sa isa. Kaya ba yan, diba? Teach. Tama? Kaso, sa hirap mo, hindi ka pa rin na-recognize. Mababa pa rin ang cellphone mo. Kinakawawa ka pa. No? Tapos, ang sabi pa ng mga parents, mahirap ka mo, mag-teacher ka na lang. Mali yun, diba? Dapat kang mag-teacher doon, hindi mo na magagaling. Diba? Hindi, mahina ka na lang, tapos magturo ka, paano tuturuan ng mga bata? So, mararamdaman mo yung sakit, diba? Then after several decades, nakita ko, teacher ko yun. Anong feeling mo? Si Mayor, na-recognize ka na teacher, anong feeling mo? Si President, na-recognize ka na teacher ka niya, anong feeling mo? You will be resurrected.
playing for our social role. Multifunction na yung teacher eh. Pag-eleksyon, anong role nyo? Nung COVID, ano naging role nyo? Pag-distribute ng motion. Yung aking wife ka, nakasuot pa ng PPE. PPE. At ginawa pa niya akong driver. At hindi naman ako napasahan ng gobyerno. Di ba? Sa akin, nagpupulit siyang gagawa ng kung ano yung ginagawa ko yun. Pati yung aming printer, o paano pa. So that's sacrifice. But, kaya sinabi ko, that is what you are doing with it. Just do it. Tulad din sa anak ko, my eldest, my youngest, is a PPH nurse sa San Carlos. Sabi sa akin, hindi ako kumakain. Wala lang, napakatabaho pa rin. Yung bakit sa told niya. Pero hindi siya kumakain ng time dahil daw, toxic daw yung sa hindi sa San Carlos. Sabi niya, mag-resign na ako. Hindi na, gusto mo yun. Huwag ka mag-resign. Check mo. Sa taon lang naman yung hindi ko experience na ngayon, sabi nga ni HR sa akin, kasi minsan sa HR, may hindi pa. Sige, bakit nag-aaral pa sa anak ko? Ha? Kung nag-aaral, hinagin mo. Ngayon, nag-aaral, aaral mo pa rin. Sacrifice din, parents. Education. Show us our role as a parents. Diba? So, ganun po yun. No? Kaya lang, maraming responsibility ng parents. And for those who are single, you are a lesson na maraming sa akin. Ako na kami responsibilidad. Responsibilidad din na namin yung sarili. Diba? At yung pamilya mo. So, any question? Any question? Now let's go to another one, local governance. Local governance. Can you see there? Local governance. Pakita ba? Yan. Local governance. First, pag sinabi natin local governance, we are referring to the LGUs. Alam nyo, mirror ka towards your family. Mirror ka towards your students. Mirror ka towards your community. The community you belong with, kailangan makipag-participate ka. Yung PT, di ba? Pag sinabi natin yung LGUs, ano yun? Meron tayong barangay, the smallest LGU. You have your municipality. Kapag may kasayahan o pinagbitalgan kaya sa reliyon, lahat ng teacher mag-aanda ng kung ano-anong sayaw. Hindi ko alam kung ano-anong sayaw yan, di ba? Provincial, LGU, and then national. Pag Independence Day, kailangan nandun ka, maski day of dapat yun, di ba? Holiday yun. Are you required to go? Yes, nandun ka. You are even required to wear Philippine dress. So that is local governance and its structure. So you are required. So your role is no longer within the classroom. Your role is even outside the classroom. Clear po ba? So, iba na rin yung trend natin ngayon. Sustainable Development Goal ang trend natin ngayon. So, everything must be aligned with the Sustainable Development Goal. So, ganun dapat yung ating trend. Okay? So, local governance, what are the key elements? Oh, yung sinasabi ko kanina, you have there the school boards. If you belong to a private school, may mga school board siya. Yung PTA ninyo, meron pa ba kayong Parents Teachers Association? Okay, meron po yan. At yung local community stakeholders, ibig sabihin your adopted barangay, your community to where you belong, and many others. So those things are not only confined to your responsibility. You have to go out. These are an additional responsibility. So, napakarami ka lang trabaho ng teacher. Tapos mag-aasawa ka pa. Ano nga? Pagdating sa bahay, pagdating ka na, ano ba yung asawa mo, gusto ako. Tumatawa yung master at misis. Ano ba nangyari? Kasi nakikita
kita pinukulong ko siya eh. Okay, liwanag ba? Liwanag. So, multitask. Marami, no? Name it, nandun na na. Kung minsan, taga-benta pa nga ng ticket yan. Yes. Taga-benta, no? Fundraising activity. O diba si Leslie, nagbibenta ng ticket yan. No? Kasi, fundraising activity, yan ang role ng teacher. Na mas maraming tuloy yung mga extracurricular responsibilities kasi yung kanyang main functions. Kaya dapat i-consider mo para sa ganoon mapataas ng yung standard. Ang problema pag hindi na mo ganun yung teacher, kung minsan wala din siyang extra income din, di ba? Kung minsan si teacher may gusto pa kayo schedule para mabenta, hindi na yung papaya. Bibenta ba kayo? Bawal din na. Bawal din na. Okay. Pero na maka-care, no? Yung confidential time na yung sa dati. Anyway, let's move further. Social structure ng school. Okay. Patuloy naman ang social structure ng school. The leadership, siyempre, yung pinaka-principal ninyo, yung head, then the teaching staff, kayo ang faculty, and your students. Hindi nga lang naibilang dito yung mga SOPs natin, mga support staff, and so on and so forth. Pero that is the basic. Okay? A school can stand. Mas dito niya lang tulad yan. Pero meron din tayo mga support group. For example, editorial services, and so on and so forth. Or, kung minsan yung teacher na rin ay mag-fall din sa editorial services. Siya na rin yung nagbibigay, siya na rin yung grupo, and so on and so forth. So, start yung nilera siya. Diba? Are you doing that? Yes. Wow. Okay. Next. Do you have question? I'm going to show you the first activity. First, you have to count 1 to 5. Start tayo sa likod. Pwede wag masyadong pumunta dito na Ito, did you bring with you your manual sheet of paper or your paper? Yes po. Ayun ang dito po nga. You will only be uploading the video doon sa Google Classroom. But you're going to run it now. Liwanag po. So, Sir, pause ko muna, sir. yes.